Ito po ang life cycle ng baboy. Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers. Kumusta po kayo at kumusta rin po ang inyong mga alagang baboy dyan? Sa video na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang patungkol po sa salitang life cycle ng baboy. Pero bago po tayo magpatuloy, disclaimer po muna tayo. Ang mga idea o kaalaman na sasabihin ko dito sa videong ito ay ayon lamang po sa pagsaliksik at pag-aaral na hinandog ng mga eksperto para sa atin bilang nag-alaga po ng baboy. Commercial piggery ka man, semi-commercial, or backyard piggery katulad ko, ito ay handog ng mga eksperto para sa atin bilang nagbababoy. So ano nga ba beginners? Sa mga expert pala dyan, mabuhay kayo ha. Ano nga po ba ang life cycle ng baboy? Sabi sa research, ang buhay na baboy ay parang gulong na patuloy sa pag-iikot. Ito ay maaaring magsimula ayon sa tipo ng operasyon ng pag-aalaga. Talaan ng life cycle sa baboy. Una po ang salitang dry period ng sow. Pangalawa ang pagpapakasta o breeding. Pangatlo po ang salitang pagbubuntis o gestation. Pang-apat ang panganganak o farrowing. Ang panglima po ang pagpapadidi o lactation. Pang-anim yung pag-aalaga ng nawalay na mga biik or weanling management. Pangpito, pagpapalaki sa mga biik. Pangwalo, pagkatapos sa pagpapalaki sa mga biik ay binibinta bilang fatteners, yung tinatawag nilang siling or binta. Tapos po ang pangsyam, ang pag-aalaga ng pamalitlahi. Sa mga kababayan ko na baguhan pa lang sa pag-alaga po ng baboy, ang ibig pong sabihin ng mga salitang ito, number 1, itong word na dry period. Ang dry period ay ang panahon sa buhay o sa buhay ng inahin mula sa ang mga biik nito ay nawalay na sa kanya hanggang sa ito ay mapakastahan ulit sa barako o kaya mapa-AI or artificial insemination. Yung pangalawa po, yung salitang pagpapakasta o breeding. Ito ay ang paraan ng pagpapalahi sa panahon na ang baboy inahin o dumalaga ay naglalandi. Yan po ang pagpapakasta o breeding. Yung number 3 po, ang salitang pagbubuntis o gestation. Ang pagbubuntis ay ang panahon kung kailan ang baboy inahin ay nagdadala ng mga biik sa kanyang sinapupunan. Ito ay tumatagal ng 3 buwan, 3 linggo, at 3 araw upang karaniwan na ang 114 days simula sa pagpabulog sa kanya. Pwede siyang manganak ng plus or minus ng 2 to 3 days sa kanyang kapanganakan or sa kanyang due date. Ang pang-apat po ay ang salitang panganganak o farrowing. Ito ang panahon ng pagsilang ng inahin sa kanyang mga biik sa kanyang sinapupunan matapos ang humigit kumulang ng 114 days na kanyang pagbubuntis. Ang panglima po ang pagpapadidi o lactation stage. Ito ang panahon na ang baboy inahin ay nagpapadidi sa kanyang mga biik. Ang tagal nito ay nakasalalay sa taong nag-aalaga o caretaker. Ang lactation stage ng baboy inahin ay karaniwang tumatagal ng 28 days hanggang 30 days mula pagkasilang sa kanya pong mga biik. Yung pang-anim po ang pag-aalaga ng bagong walay na mga biik or yung tinatawag na weanling management. Pagkatapos ng 28 to 30 days sa lactation stage, ang mga biik ay iniwawalay at inaalagaan hanggang sa edad na 60 days at tumitimbang ng 18 to 20 kilos body weight. Ang pampito po ay ang salitang pagpapalaki or growing to finishing. Ang pagpapalaki sa mga baboy ay karaniwang tumatagal ng 3 to 4 months na pag-aalaga pero nakadepende sa genetic potential ng baboy. Beginners, tandaan po natin ito ha. Nakadepende daw sa genetic potential ng baboy na ating inaalagaan sa pamamahala sa pagkain, kalusugan, pabahay at iba pa. Ang pangwalo po ay ang pag-aalaga ng pamalitlahi o replacement stocks. Ito ang sinasabi ng eksperto. Pumili ng pamalitlahi sa mga mapagkakatiwalaang breeder pig farms. Ulitin ko po ha. Pumili ng pamalitlahi sa mga mapagkakatiwalaang breeder pig
Farms. Ito ay inaalagaan hanggang sumapit sa edad o gulang na 8 buwan paitaas, no? 8 buwan paitaas at tumitimbang ng 130 kilos body weight hanggang 150 kilos body weight. Sa gulang at timbang na ito, pwede na or maaari na silang pakastahan kung natugunan na ng dumalagang baboy ang mga katangian ng magandang pamalit lahi. So sa makatuwid, ang bilang ng araw na pwede o maaaring gugulin sa buong life cycle ng baboy ayon sa eksperto ay matatansya batay sa dami ng araw na nakatakda sa bawat panahon. Example, itong number 1 guys na dry period ng sow. So sa dry period, kadalasan guys mga 7 days after nagwalay. Pangalawa po na pagbubuntis o gestation, ito ay 114 days. Ang pangatlo po, ang pagpapadidi o lactation stage, 28 days. Ang pangapat po, ang pag-alaga ng bagong walay na biik or tinatawag na weanling management, 32 days. Pagpapalaki or growing to finish, no? Pagpapalaki or growing to finishing, 90 days. Ang pang-anim po, pag-aalaga ng pamalitlahi or replacement stocks, 150 days. So, tagal ng pag-alaga o araw, sabi ng eksperto, ay 271 sa palakihin at 361 naman sa pamalitlahi. So, tandaan po natin beginners, no? Sinasabi nila sa kanilang libro na ginawa na para sa atin, na makatulong sa atin, sabi nila, maaaring tumagal ang araw ng pagpapalaki sa biik o baboy kung mahaba ang dry period ng baboy inahin at ganun din sa lactation stage ng baboy inahin. At tandaan din natin, mga kahagresers ko dyan, na kung nagkaroon ng problema habang biik pa lamang o kaya nagkaroon ng mga sakit ang baboy tulad ng lagnat, pulmonya, pagtatae o scouring at iba pang sakit guys na nakamit sa baboy, ay matatagalan daw ang paglaki nito. Sana po guys meron tayong napulot na munting idea dito sa binabasa ko ngayon na libro, no? Ito po ay malaking tulong sa atin mga kahagresers. Binabahagi ko po ito dahil marami pong mga nag-private message sa akin. Hindi ko man po maisa-isa sagot ang mga baguhan dyan na maraming nagtanong sa akin. Pasensya na po kayo sa akin. Ako po ay humihingi po guys sa inyong lahat ng paumanhin. Ulitin natin before we end this video. Ang baboy daw na sa biik pa lamang kapag dumaan siya ng sakit ay matatagalan siya. May chance na matatagalan ang kanyang paglaki. Ganyan po ang sinasabi ng eksperto. So guys, ako po si Dodong Villaran ang nagsasabing kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na po and i-click mo po ang notification bell para po updated ka palagi sa mga simple video ko sa pag-alaga po ng baboy. Thank you so much for watching this video. Sana po ang ating mga alagang kahayupan ay nasa mabuting pangangatawan. God bless po sa ating lahat at peace out everyone.